Psalm chapter 46. Psalm chapter 46. Now ang text nga ako ang gihimo ani nga mensahe duha lang, pero mas maayo magbasa ta og mga pila ka bersikulo diri, or probably basahon na lang nato siguro ang tanan nga mga verses dinhi sa Psalm chapter 46. Kung naa na mo diha, say amen daw. Okay, nagingon dinhi ang pulong sa Dios sa verse number 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. Verse 5, God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Verse 6, the heathen rage, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Verse 7, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Verse 8, come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Verse 10, be still, and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Magampo kita ug ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karon. Amahan namo nga langit nun, kami Lord nagapasalamat aning higayon nga imong gihatag alang kanamo. Salamat Ginoo sa mga pulong ug ilabi na sa mensahe nga imong giandam para sa amo. Lord, nagaampo ako karon nga gabi. Punami sa imong balaan nga espiritu, padalhimig kahayag dinhi sa among hunahuna ug sa among kasing-kasing. Lord, tabangi mi nga masabtan namo ang imong pulong, ug nagaampo kami usab nga gamita kining imong pulong karon nga mudasig sa amo ug mubag-o sa among kinabuhi. Tagay ko kaalam Ginoo sa pagwalin ug pun ako sa imong balaan nga espiritu. Amahan, wala ko'y mahimo kung wala ka. Amo Ginoong ginaampo nga ikaw mahimaya karon. Ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, ug pwede na ta ninyo maglingkod. Ang atong mensahe mo ni mga baptist, no? Ang baptist ingon nila late kanunay. Muna ini-rapture ang baptist mo apas ra dito sa langit. Amen. Oo. So, ang atong mensahe karon nga gabi mga igsoon kay God's message in the storm. Now dinhi sa ato ang nabasa sa bersikulo 1 ug 2, giingnan ta dinhi mga higala sa pulong sa Dios nga ang Dios mao ang atong dangpanan ug ang atong kusog. Usa siya ka Dios nga dali kaayo mutabang sa ato diha sa kasamok. Amen? Sa panahon kuno nga adunay mga atubangon nato nga mga kasamok sa atong, ang Dios dali kayo siya mutabang. He is ever present para sa iyang mga katawhan. Busa, giingnan ta dinhi sa bersikulo 2, dili kita mahadlok. Bisan nga ang yuta pagabalhinon ug bisan nga ang kabukiran pagadad-on ngadto sa taliwala sa dagat. Bisan pa ang katubigan kuno magngulob ug pagasamukon. Bisan nga ang kabukiran mauyog uban sa pagsuyla niini, Selah. Giingnan ta sa Dios, dili ta angay mahadlok. Kay nganuman siya ang atong dangpanan ug siya ang atong kusog ug siya ang atuang tabang.
Busa giingon sa Dios sa bersikulo 10. Kay balo ba mo nga din kaning bersikulo 10 ang Dios ang nagstorya ani. Sa uban nga mga bersikulo ang nagsulat may gala ang psalmist ang mag-awit, pero kaning bersikulo 10 ang Dios ang nagstorya. Ang giingon sa Dios may gala ning tingog siya sa bersikulo 10 tanawa. Giingon sa Dios, "Be still and know that I am God." Giingnan ta sa Dios kung kita mataranta ta o kaning magpanik bitaw ta kay usay ano kung naay mga katalagman magpanik gyud bihata no, mao gyud ba nay natural nato nga kuan ba reaction basta naay mga katalagman o mga problema magpanik tayon ang tao. Pero ang Dios nagingon may gala kung moabot man gani ang kaning mga katalagman sa atong kinabuhi, paghilom. Giingon sa Ginoo, be still, paghilom og hibaloi nga ako Dios. Ako pagabayawon diha sa mga pagano, ako pagabayawon diha sa yuta. Amen. Kaning bagyo ba no nga nagakahitabo karon diri sa atong naso na mani mensahe gikan sa Dios igsoon. Wala may mahitabo nga butang diri sa yuta nga wala gi-permit sa Ginoo. Tanan mga igsoon gitugot gyud na siya sa Dios. Kay karon ba no mutan-aw ta karon dito sa syudad sa Cebu ug sa uban pa nga bahin dinhi sa Pilipinas, daghan gyud mga lugar na igo sa kusog nga bagyo. Daghan kay mga pamilya na wadan og balay, ang mga negosyo naapektuhan, ang mga sakyanan makita nato sa Facebook nang lutaw na, daot ug naapoy mga kinabuhi nga nangawala. Ug siguro may gala daghang mga tao karon nangahadlok, nay uban na discourage, nay uban na luya, nay uban siguro na wadag paglaom ug nakapangutanan sila nganuman nga gitugot ni sa Ginoo. Kay balo ba mo nga naitulo ka biblical reason mga igsoon nganong usahay i-allow sa Dios ang kaning mga ingon-ani nga mga butang nga mahitabo. Let me give you 3 things in the Bible nganong usahay gina-allow ni siya sa Dios. Una nga rason may gala nganong gina-allow ni siya usahay sa Ginoo kaning mga katalagman, mga bagyo, linog, whatever, typhoon unsa pa na may gala, gina-allow ni siya sa Dios. Number 1 reason to correct us. Sometimes ang kining mga calamity kay wake up call ni sa Ginoo. Daghan naman kung mga Kristohano ug mga tao ron nangatulog na gapiyong na ang mata. Nay uban nabutahan na sa panalangin, galingaw-lingaw na lang sa mga blessings. Unya mga igsoon, gikalimtan na ang Ginoo. Usahay ba no nga kuan ang mga tao pag adunay panalangin may gala talikdan na dayon ang Ginoo ug magpalayo na sila sa Dios. So ang Dios mo padala siya og kaning kalamidad aron ang tao mobalik sa Ginoo. Usahay gamiton sa Dios ang bagyo o linog aron i-remind ta that we are not in control. Ug aron pod nga ipakita sa Ginoo sa atoa nga ang sala aduna gyud ni consequence. Karon kita mismo kay baluta unsay mga hinungdan aning mga baha karon. Musulti sila katong flood control, di ba no? Ang reason gyud na may gila tungod sa corruption. Sala gyud ng corruption. Mao nang naay mga ingon-ani karon nga nagakahitabo. Kay aron ipakita mga igala sa Dios sa tuwa naay sala, dako nga sala ang mga tao dinhi sa Pilipinas ngadto sa Dios. So mao na nga ang Dios magpadala siya og kaning mga ingon-ani. Parehas sa life ni Jonah. Atong basahon no si Jonah, kailangan mo ni prophet Jonah, di ba? Jonah chapter 1 verse 4 kadali. Adto ta dira sa Jonah chapter 1 verse 4. Makita nato diri may galaw kung kinsay nagpadala og bagyo og dakong isda para kay Jonah. Tanawa, verse 4. But the Lord sent out a great wind into the sea. Kinsa may nagpadala kusog kaayong hangin dito sa dagat? Ang Ginoo. Usa kaning kusog kayong hangin nga usay mulabay diri sa atong lugar, di nato na ikatingala. Moingon ta natural calamity. That is true. Pero ang Dios nagpadala na. Pareha diri, but the Lord sent out a great wind into the sea. Tanawa, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Kita ninyo? Ang bagyo ni Jonah dili to aksidente.
It was a correction. Ngano? Kay si Jonah mingsupak sa kabubuton sa Dios. Mo na kung mo rebuild ta mga higala sa Ginoo, naadyoy mga kalamidad. Kaning kalamidad di lang bagyo, kaning actual nga bagyo. Usay natay mga kanya-kanya pod nga bagyo at tubangon sa tong kinabuhi nga usay di nato mga higala ba no? Kanang gi-expect ba no? Kanang kalit lang ba nga moabot na mga kalamidad. Kay basin mga igsoon gikuhit ta sa Ginoo. Kay ngano man basin mga higala, nalimtan na nato siya, gitalikdan nato siya, nagpalayo ta sa iyaha, gi-enjoy na lang nato ang blessing, unya nagpakasala ta. Amen ba? You see, sometimes ang mga bagyo mga higala nga moabot sa atong kinabuhi, dili siya aksidente. Dili gud aksidente. It is a correction from God. Gipadala sa Dios ang bagyo aron si Jonah mo-obey sa Ginoo. Mao na may kutob nga ang Kristohanon pud bitaw no, dili siya magkat-on diha sa iyang kinabuhi. Di gyud na hunungan sa Ginoo og bagyo. Hangtod mo tagam. Hangtod mo surrender na sa iyang kaugalingong kabubuton og mo surrender na diha sa Ginoo. Say ang tao gahi og ulo no. Gahi kay kasing-kasing ba, taas kay garbo ang tao may gala, mo na nga magkadugay ang ipadala nga bagyo sa Ginoo mas dako ug mas kusog aron nga mutagam gyud ang tao. Amen ba? Base naay mga panahon sa imong kinabuhi sa una mga higala, gipadalhan pug ka sa Ginoo og katalagman. Kay ngano man, taas yo kay tagarbo sa una. Amen. Grabe so kay itong pagsalig sa tong kwarta nato. Abi nato mga higala, mauni makaluwas nato mga higala. So ingon ana ang ginabuhat sa Ginoo mga higala. Kung kita bitaw no makalimot na sa Dios ug motalikod na ta sa iya, usay gamiton sa Dios ang mga bagyo o nagkalain-lain nga mga disaster aron kita maghinulsol sa atong sala ug mobalik sa Ginoo. May gani ang uban nato may galan balik sa Ginoo. Amen. Oo, naminaw gyud ta sa mga bagyo nga ning abot sa atong kinabuhi. Kay usay gina-ignore lang biya nato ni mga bagyo. Di ba no? Unya usay magpretend ta nga trials lang ni. Grabe gid ang trials nako wa. Mao atong gina pretend pero may galaw at kay balo basin kato correction nato sa Ginoo sa imo. Amen. Oo, sometimes may gala the storms we fear are the tools God uses to bring us back to God and to our faith. Amen? Busa, kung naamang gani mga bagyo nga muabot sa imong kinabuhi, I'm not just repairing aning bagyo nga kusog kayong ulan, kilat, baha, linog. I'm not just referring to that. I am referring may gala to other spiritual calamities and storms nga miabot sa atong kinabuhi. Basin mga igsoon, wake up call na sa Ginoo sa imuha. Kayo say kita nabutahan na ta. Amen ba? Ikaduha, ngano man igala, ngano man mga igsoon nga ang Dios usahay ba no? Magpadala siya og kaning mga bagyo. Sometimes gina-allow sa Dios ang kaning mga bagyo nga mahitabo sa ato. Ikaduha, to display His power and sovereignty. Aron ipakita niya ba ang iyang gahom o ang iyang pagkalabaw sa tanan. Amen? You know what? Calamities remind us that God is Almighty. Kasabot mo Almighty? Nagpasabot ang word nga Almighty gala, siya ang nangulo sa tanan. Sometimes ang mga tao makalimot, labi na kung daghan nagkwarta. Kay abi nila, sila na ang nagrule sa tanang butang. Isay ila nang ginatanaw ang ilang kaugalingon nga Ginoo na. Although wala nila na ginasulti gyud sa ilang baba, pero may gala makita sa ilahang lihok. Ngano man, may mga Kristiyan di na mo simba. Di naman mo ila Ginoo. Di naman mo luhod ug mo ampo. Amen? You see, the Bible says that even, you know what may gala? Kaning mga bagyo ginaalaw ni siya sa Dios aron makita sa mga tao unsa gyud kagamhanan ng Ginoo. Makita gyud sa mga tao may gala nga kontrolado ni ang tanan. Di ba mga gala? Human nga gipakalma ni Kristo ang katong bagyo dito sa sa dagat ba katong time nga nagsakay ang iyang mga disciples dili ba? Unsay gisulti sa iyang mga disciples? Na-shock sila, na-amaze sila ba sa gibuhat ni Kristo?
Kaya nga naman, bisan kuno ang mga hangin ug ang dagat musunod sa iyaha. Basahon nato mga igalang, Matthew chapter 8 verse number 27. Matthew chapter 8 verse number 27. Nagingon diri ang pulong sa Dios mga igalaw, but the men marveled. Na-shock sila, natingala sila. Ug sa ilahang pagkatingala, unsa ilang gisulti? What manner of man is this? Unsa man ni siyang klaseng nga tao, nga pagkatao? That even the winds and the sea obey him. Gamhanan ba gyud mga igala ang atong Ginoong Hesukristo? Gamhanan kayo. Basahan po natin isa ka verse sa Nahum chapter 1 verse 3. Nahum chapter 1 verse 3. Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi sa ato mga igsoon. The Lord is slow to anger. Tanawang sunod, and great in power. Amen? And will not at all acquit the wicked. The Lord hath His way in the whirlwind and in the storm. Naa siya'y dalan diya may gala sa bagyo. And the clouds are the dust of His feet. Wow. Ana ka powerful ang Dios. Amen ba? Makita nato mga igala, gikan diha sa atong gibasa, nga ang Diyos mga igala, gamhanan gyud. Kay balo ba mo kung naay bagyo, dili pasabot nga wala na control sa Ginoo ang nature. Kung naay bagyo mga igala, nagpasabot na nga gi-control niya ang nature and He moves through it. Ginaalaw niya ni usahay nga mahitabo aron makita nato iyang gahom, aron kita bano magbaton kitag kahadlok sa iya. Ug aron mga igala musalig pud ta sa iya ha. Daghan man gud ang daghang mga tawo ron wa na kahadlok sa Ginoo. Wa na respeto sa Ginoo mga igala, ug wala na sila gasalig sa Ginoo. Mo na say bano ang Ginoo bano pag magpadala siya bagyo. O mga igsoon, unta kung naay mga bagyo nga moabot ba no sa atong lugar o sa ato ang pamilya o sa atong kinabuhi, ingon na unta mga igala nga ma-recognize day nato ang Ginoo. Amen. Basta na gani problema nga moabot sa inyong pamilya o pagsulay, muluhod gyud dayon mo sa Ginoo, i-acknowledge ninyo ang sovereignty sa Dios mga igala. Pangayog pasaylo dayon sa Ginoo. Amen. Uy, mga itagpasaylo sa Ginoo, nakasala niya itong pamilya ba? Nanin sala. Amen? Muluhod ta mga igala. Kay dili ta hunungan sa Ginoo mga igala hangtod mo bow down ta sa iyang authority niya. You see, the storm may seem out of control, but God is never out of control. Kaning mga nagakahitabo karon mga igala sa atong lugar tungod ni kay gitugot ni siya sa Ginoo. And He is in control of this. Amen? Number 3, nganong ginaalaw sa Ginoo mahigala? Nganong ginaalaw sa Ginoo nga kaning mahitabo ang kining mga ingon-ani nga mga panghitabo, mga bagyo, ingon-ani ba, mga calamity. Ikatulo mahigala, to strengthen and to test our faith. Aron lig-unon og sulayan ang atong pagtuo. Sa mga higala paminaw, ginaalaw sa Dios nga muatubang ta og bagyo, dili tungod kay naatay sala, pero may higala aron iyahatang lig-unon. Lig-unon pagyud ta sa Ginoo. Gusto ba ka nga lig-unon pagyud ka sa Ginoo? Busa mga higala, ayaw ninyo likayi ang kanang mga hagit nga imong ginaatubang karon. God allow it para mulig-on pagyud ka. Aron sa panahon nga naay mga pagsulay diya sa imong kinabuhi, dili ka mo quit. Dili ka mo surrender sa imong kaaway, di ka mo surrender sa problema, di ka mo surrender sa yawa. Kundili mo surrender lang ka diha sa Ginoo. Amen. Lord, di na ako ni kaya, pero kaya nimo ni Ginoo. Amen. So aron magbaton ta may galag pagsalig sa Ginoo. Usay man gud wa na ni namao ato ang pagtuo ba. Wa na sa Ginoo naka-point. Nana dito sa laing butang, nana sa tao, nana sa kwarta, nana sa tao nga naigahom, dili ba no? Ug usay may galabanom, ginaalaw sa Ginoo nga moatubang taog mga bagyo aron sulayan pud niya tong pagtuo. Mo na kung ikaw pugaon gani ka mga igsoon, ayaw gyud og undang.
Usay ba no ang bagyo rabi no sa atong kinabuhi naara sa atong pamilya. No? Dili sa laing tao. Usay ang bagyo nga tubangon nato naa lang sa atong pamilya, maunay dako siguro nga challenge sa imong kinabuhi. Pero kung naamang kay bagyo nga giatubang diha within sa imong family may gala, ayaw og kanang give up. Amen. Ang mga katalagman ginaalaw ni siya sa Ginoo aron i-refine or i-improve ang atoang karakter o ang atong pagtuo. Dili ba tungod mga igala sa mga pagsulay nga ning abot sa atong kinabuhi, mas ning taas ang atong pasensya? Mas natarong ni ato ang kinaiya? Di ba no? Natarong atong Christian life because of these trials. Pinaagi sa mga pagsulay, gina-purify sa Ginoo ang atong pagsalig sa iya. Katong mga mao ba no, mga dili mao nga mga ginasaligan na to ba, ginatanggal to siya sa Ginoo. Mo na appeal sa pag-purify sa Ginoo may kani mga butang atong ginahuptan gid ba? Ginakuha ni siya sa Ginoo may aron wa kay laing saligan diya sa imong kinabuhi kun dili ang Ginoo lang. James chapter 1, basahon daw nato there sa verse 2 and verse number 3. The Bible says in James chapter 1 sa bersikulo 2 ug bersikulo 3, nagingon diri ang pulong sa Dios sa ato mga igsoon no? Sa bersikulo 2, my brethren, mga igsoon, isipa kining tanan nga kalipay sa diha nga kamo mahidangat ngadto sa nagkalain-lain nga mga pagsulay. Amen? Verse 2, basahon sa English. Count it all joy when ye fall into diverse temptation. Kung ikaw nagatubang ka og mga nagkalain nga mga pagsulay, diya sa imong kinabuhi may gala, isipa siya nga kalipay. Kay blessing man gid pud ning mga pagsulay. Unya bersikulo 3 tanawan ninyo ang giingon sa Bible diri oh. Knowing this, hibaluoy kini that the trying of your faith, ang pagsulay sa inyong pagtuo, nagabuhat og pailog, di ba? O kinsa dinhi karon sa inyo makumpara gyud nimo ang imong pasensya karon og sa una. Di ba? Mas taas siguro kag pailog karon. Karon ba no, you learn nga kanang murag imuha na lang tunlon ang imuhang kalagot sa imong anak, no? Sige, ampo na ako ni. Pero di ko mohunong sa pagpahimangno. Amen? Ning taas imong pasensya ba? Mao nay blessing basta na ay mga pagsulay. Di taganahan mga igala pero pamaagi ni sa Ginoo para ma-refine, ma-improve ang atong batasan, ang atong karakter ug atong pagtuo. Amen? Kay bisan na mga disipulo ni Jesucristo, naka-experience man pud sila og kaning bagyo. Dili tungod kay nagsupak sila sa Ginoo, pero tungod mga igala kay nagsunod sila. Og sa ilang pagsunod kang Kristo, nag-learn sila nga mag-depend gyud sila diha sa Ginoo. Basahon nato no, Mark chapter 4, verse 39 to 41. Mark chapter 4 verse 39, tanawa si Kristo man ni. And he arose kay ning bagyo man ni no, ning bagyo ba sa dagat. Unya iyang gibadlong ang hangin og miingon siya didto sa dagat, kalinaw og paghilom. Amen. Peace be still. Unsay nahitabo? And the wind ceased. Ang kusog nga hangin ning hunong. And there was a great calm. Na ning kalma ang bagyo. Ning hunong ang bagyo. Amen? Versikulo 40. And he said unto them, nganong nahadlok man mo? Nganong hadlok man kayo mo? Di ba no, mamana no, kay ang giyon sa Bible, so fearful man. But pasabot, hadlok jud kayo sila. So gipangutana sila ni Jesucristo, nganong nahadlok man gyud mo maayo? How is it that ye have no faith? So pag naaday mga bagyo din no, nga moabot sa tong kinabuhi, nya mahadlok ta, ang problem day ana mga igala no, kay ang ato ang faith, nawala ang ato ang pagsalig sa Ginoo. Kay nagpatigbabaw man ang atong kahadlok. Amen? Pero kung magpatigbabaw ang imuhang pagtuo, kaysa sa imong pagkahadlok, that is faith. Mao na gusto sa Ginoo. Kitang tanan, bation man tagkahadlok, pero ang gusto sa Ginoo, magpatigbabaw gini ato ang pagtuo sa Ginoo tong pagsalig. Dili malabwan sa kahadlok. Amen?
Pero ang kahadlok na to, labuan siya sa tuang pagtuo sa Ginoo. Muna pag na-trial sa i-exercise gyud nato di tama di kumahadlok ani kumulinog ayaw mo pagpanik. Relax lang. Ang Ginoo ang nagpadalag linog. Amen. Oh, kung na-tsunami, unsa man ka? Adi dagan saka. Pero ay kahadlok man. Ayaw padaog sa imong kahadlok ba? Sabtan ninyo? Verse 41, nag-learn gid sila. Tungod ani nga gibuhat ni Kristo, they learned to depend on God. Nahadlok sila and they feared exceedingly. And said one to, now kaning nga kahadlok, asa naman sila ani karon nahadlok? Sa Ginoo na ba o sa bagyo pa? Kang Kristo na sila nahadlok ka naman. Kinakita nila nga napahilom ni Kristo ang bagyo. So, imbes sa bagyo sila nahadlok, dito na sila kay Kristo nahadlok. They feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? So, tungod mga igala, sa nailang nasaksihan nga gahom sa Ginoo, mas nakabaton sila kahadlok sa Ginoo. Ug tungod ana, mas ding depend sila kang Kristo. Amen? Mao po na sa atong kinabuhi mga igsoon. So, unsa may thought ani? Ang thought may galaan is this: God doesn't always stop the storm, but He uses it to strengthen our faith and to reveal His power and peace. Amen? Ang Diyos dili man niya kanunay ginapahunong ang bagyo. Pero may gala, in the midst of the storm, taliwala sa bagyo, ginapadayag sa Diyos ang iyang gahom o ang iyang kalinaw, taliwala sa bagyo. Dili ba nga kanang nindot nga bisag kusog ang ulan, kusog ang dalugdog, malinawon gihapon ka nga matulog, kanang lami gihapon ang imong pagtulog, di ba? Mao na siya may gala ang ginahatag sa Ginoo sa tuwa. In the midst of storm, pwede gihapon ta makabaton og kalinaw basta kita kay baluta musalig sa Ginoo. Amen? Tudloy ang imong kaugalingon nga musalig sa Ginoo higala. So why does God allow earthquakes and storm? To correct those who have gone astray. Basi nahisalaag na ka, nagpalayo na ka sa Ginoo. Basi nabutahan na ka sa mga blessing. O basi nagrebelde ka na. Pareha kay Jonah. Mao na ni bagyo. Ikaduha, to display His power and sovereignty. Ikatulo, to strengthen the faith of His people. So, even when the ground shakes or the wind roars, remember the promise in Psalms 46 verse 1 and 2. Unsa ang promise mga igala sa atong Ginoo sa Psalms 46 verse 1 and 2. Kung muuyog ang yuta, unsa man ang kung muuyog ang yuta? Linog, di ba? Kung mga igala mo saba ang hangin, unsa ang imong hinumduman? Ang promise niya, unsa mga igala ang promise sa Ginoo? God is our refuge and strength. Siya ang atong dalangpanan ug ang atong kusog, a very present help in trouble. Tanawag yun ninyo ng mga pulong, a very present help. Pwede na gud isulat gud, a present help in trouble. Dili ba? Pwede na isulat ana, God is our refuge and strength, a present help in trouble. Pwede na isulat ana, pero dili ka na ang gisulat lang. Ang gisulat may gala sa Psalmist, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So, because He is our very present help in trouble, tanawang verse number 2, therefore will not we fear. Amen ba? Dili ka ngay mahadlok. Bisang ikaw lang usa di sa inyong balay. Amen? Unya, ikaw lang usa di sa inyong balay, wala imong mamagpapa, wala imong mga igsoon, ikaw lagi usa diha. Nya kusog ang ulan, nagdalugdog, ning brown out pa gyud. Di ba? Nya wa pa gyud ka kapalitog kandila, lobat pa gyud imong cellphone. Walay masindihan nga suga. Ngit-ngit kayo. Ang gingon sa Bible, ayaw og kahadlok. Kay bisag ngit-ngit naa ang Ginoo. Nakita kaniya. Amen?
O, example lang na siya mga igala. Kay namo yung mga panahon good sa atong kinabuhi nga kita mo magatubang manggutaw og mga kangit-ngit sa atong kinabuhi. Lain ba ang feeling no basta magatubang tag mga kangit-ngit sa atong kinabuhi no? Lain ba? Murag bugat, murag di ka kasabot, murag Lord unsa man ni Lord? Di ko ganahan ani nga feeling Lord, murag unsa man ni murag dili ba no? Pero mga igala gingan ta sa pulong sa Dios, ayaw kahadlok. Why? God is always present. Mao na mga igala because He is always present. He is ever present in time of trouble. Ayaw kahadlok. Gingon sa Bible, therefore will not we fear, though the earth be removed. Bisan pa kuno ang yuta matanggal. And though the mountains be carried into the midst of the sea. Kanino mga imposible naman Di ba? Pero kung kaniba posible nga mahitabo. Tanawa. Gingan ta sa Ginoo mga igala, ayaw mo kahadlok. Meaning to say, bisag unsay mga atubangon ninyo nga mga pagsulay o katalagman diha sa inyong kinabuhi, ayaw mo og kahadlok. Just be quiet and know that God is God. Amen? Tanawa ang last verse na lang ni. Diri ko muhunong igsoon ha. Psalms chapter 46. Kung sa tuig sa Bible, Psalms chapter 46, sa versikulo sa Bible din sa versikulo asa na? Gis, versikulo Gis. Gingon din sa Bible be still. Unsa man ang still? Relax lang. Pagpuyo. Ayaw pagpanik. Ayaw pagtaranta. Amen. May mga uban ba no nga mga Kristiyano kung imong tanawan mura ba no? Abot. Murag nakalimot nga naay Ginoo. Dili tayo nana. Moingon lang ta naay Ginoo. So ang atong pinakauna gyud nga buhaton igsoon basta naay pagsulay paminaw. Kung naay bagyo nga moabot sa atong kinabuhi, muluhod gyud ta og magampo. Mao gyud ay pinakauna diha. Unya, segunda hidayon og kaning Bible reading para mahigala makabaton ka og confidence ba. Mawala imong kabalaka. Kay ang Bible mao mong guni reminder nato bahin sa gahom o sa mga saad sa Ginoo. So mataranta mataranta ta tungod kay nakalimot ta sa mga saad sa Ginoo. Naa siya mga gibilin nga saad sa ato. Ngiyon sa Bible be still and know that I am God. Hinumdumin niyo kung naay mga katalagman, typhoon, linog, tsunami. Literal man na or figurative man na siya, paminaw, giingnan ta sa Diyos, ako ang nagpadalaan na. So higala, kung siya ang nagpadala, dili ta ngay mahadlok. Hinumdumin ninyo mamatay lang ta sa kamot sa Ginoo. Dili sa kamot sa atong kaaway, dili sa kalibutan, kundili sa kabubuton sa Ginoo. Bisan pag naibagyo igsoon, kung dili pa time nimo nga kwaon ka sa Ginoo, di jud ka mamatay. Mao na ikaw magsalig lang gyud ka sa Ginoo. Amen ba? Kay gingon sa Dios I will be exalted among the heathen. Unsay man naibot pasabot sa Ginoo na, ginapadala na ako ni mga bagyo aron makita sa mga unbeliever kung unsa ko kagamhanan, nga mas gamhanan pa ko sa ilaha. Ibayaw ko nila and I will be exalted in the earth. Amen? Muna kita mga igsoon, we are so blessed that we are God's children. Ang atong amahan Dios na nga mao'y nagbuhat sa tanan, nga mao'y kontrolado, nga mao'y nagkontrol sa tanang butang. Busa karon as you go home, as you return to your home, higala, be confident na. Be at peace in your mind and in your heart. Ayaw na mo kahadlok. Amen? Kung gibati ka pa og kahadlok o kabalaka, kwa ang iyang pulong, basaha ang iyang pulong, aron mahigala, ma-remind ka, mahitungod sa gahom ug sa saad sa Ginoo. Amen? Amen. So I hope natay nakatunan karon nga gabi. Hinumdumin ninyo niha, God does not abandon us in the storm. But whenever na ay mga storm mo abot, He speaks through the storm para sa ato. Gamiton niya ang bagyo aron mo istorya sa ato. Pag naay mga kalamidad sa inyong kinabuhi, dili lang
kaning literal ha. Pero kung naay kalamidad ba, maybe naay problema sa inyong pamilya, naay trial sa inyong kinabuhi, gigamit na sa Ginoo aron siya makigistorya sa imo. So ginakuha sa Dios sa imong attention. I hope muduol ka sa Ginoo, muluhod ka sa iya, unya pangutan-on nimo siya, Lord, unsa man ang imuhang gusto ipaabot sa ako ang mensahe. Ani. Amen? Sige, mag-ampo na ta mga higala. Iduko nato tong mga ulo, ipiyong nato tong mga mata. Ang part 2 ani ipadayon nato. Lord willing, maybe karong Sunday or maybe karong sunod Thursday. Introduction pa lang man ni akong gihatag sa inyo. Wala pa ta ning adto sa tong main points gyud. But I hope natay nakatunan karon nga gabi. Magampo ta, Father in heaven. Salamat kayo sa mensahe karon nga gabi, Lord. Thank you kayo nga imuhaming pahinumduman mahitungod aning mga bagyo o mga katalagman nga nagakahitabo karon diri sa amoang lugar. Dili lang Ginoo kaning mga literal nga bagyo apan kanipong mga espirituhanon nga bagyo Ginoo nga ning abot sa among kinabuhi. Nasabtan namo karon og nakatunan nga aduna di kay mensahe ani para sa amo. Sahi Lord, amo alang ginapalabay o ginabaliwala ang kining mensahe. Pero Ginoo, ginakuha na day nimo ang among attention. Lord, I pray nga kung kinsa may mga katawhan nimo dinhi karon nga adunay ginatubang nga pagsulay diha sa ilang kinabuhi. I know na kay gusto isulti sa ilaha. Tabangi sila Ginoo nga ilahang masabtan ang imuhang buot ipasabot Ginoo aning bagyo nga ilahang ginaatubang karon diha sa ilang kinabuhi. I-bless Lord God ang kini nga invitation, and I pray nga pinaagi ani Ginoo, Lord, the more me nga mo depend sa imo, the more me Lord God nga maging tarong nga Kristohanon para sa imong himaya. Kining tanan Lord among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Pwede ta ninyo magtindog mga igsoon. Gistoryahan na ta no sa Ginoo dinhi sa iyang pulong, ug karon mga higala kita na pod ang mo respond sa Ginoo kay gitagaan naman tanyag mensahe. And I hope mga igsoon nga imuhang mga igsoon na kuano na kuha ang mensahe sa Ginoo para sa imo. Higala kaning mga bagyo nga miabot sa atong kinabuhi, dili ni mga aksidente, naa ni mga katuyuan tanan, naa kini mga rason. Whatever unsa may galang nagasamo karon diha sa imong kinabuhi, naa kanay mensahe gikan sa Ginoo. Susiha ang imuhang kinabuhi kung asa mga higala, maybe basi na kay pagkulang sa Ginoo or na kay siguro sala sa Ginoo or basin may gala ginapalig-on ka lang sa Ginoo. Whatever unsay purpose ana may gala, you need to go to God this evening. Talk to him, ask him. Kay ngano may gala aron ikaw may istoryahan ka sa Ginoo. So this evening pwede ka mga igsoon moduol gid sa Ginoo. Talk to God about your life and your family or what is happening sa imuhang pamilya karon. Basin ang imong pamilya adunay ginatubang bagyo karon. And I'm not talking about literal storm, but I'm talking about spiritual storm. Kung unsa man ang may gala, ang Dios lagi kay baluan na, di ba? So muduo lang ta sa iyaha o ato lang siya may gala istoryahon bahin ani. Nya mangayo ta sa Ginoo tabang, mangayo ta sa Ginoo dugang kaning kusog o kaning pagtuo nga mo increase pa ang atuang dependence sa iya. Okay? So if you want to pray tonight, step out, pwede ka mo anhi diri sa altar, pwede nimo sugaton ang Ginoo o makigistorya ka sa iya mga higala.